Sabi niyo po sa Matthew chapter 11, verse 28. Meron po kasi sa sinasabi sa aklat po na Matthew 11, verse 28, meron pong katanungan, meron pong tinatanong sa atin ng ating Panginoon. At meron din po naman siyang paanyaya sa atin. Dito po sa sinasabi sa aklat po ng Matthew, verse 11, 28. At makikita po natin, doon sa kanyang paanyaya sa atin, concern po siya sa lahat po na pinagdadaanan po natin. Daan po tayo ng mga pagsubok, di po ba? Parang 3 lang yata yung umaymin na. Dumadaan po tayo sa mga pagsubok, hindi po natin maikakila na talagang tayo po ay dumadaan sa pagsubok sa mundong ito. Kaakibat na po ng buhay po natin. Kumbaga yung mga problemang pinagdaraanan natin, tulad niya po na sinabi sa James, various trial. Sabi, iba't ibang, sabi pa nga, magalak kayo kung dumadalas kayo ng iba't ibang klase ng mga pagsubok. Sinasabi po yun ng Biblia. At hindi rin po ipinangako ito ng ating Panginoon na nung tinanggap po natin siya, hindi na tayo magkakaproblema. Mas marami pa nga eh. Diba? Pero nakakatuwa sa ating Panginoon, niya po pinagtagumpayan na po ng lahat ng ating Diyos. Lahat-lahat pinagtagumpayan. Tulad niya po ng isang preacher na siya narinig ko, sabi niya, hindi na nga tayo nakikipaglaban eh. Tinatayuan lang natin yung tagumpay na ginawa ng ating Panginoon when He died, when He offered His life on the cross. Tama po ba? At ito nga po, sa aklat po ng Matthew, meron po siyang napakagandang paanyaya sa atin. Paanyaya, katanungan, yung bang katanungan na nagpapahiwata that He is really concerned on what happening in our life. Sabi nga po sa Message Bible, meron ba dyan sa Message? Maganda kasi sa Message Bible. Hindi dyan. Sa Message. Parang sinulat ko dito eh. Yan. Tanong niya, are you tired? Sige, tanong ko sa inyo. Are you tired? Pagod na ba kayo? At ang sinabi sumunod, worn out. Pagod na pagod. Yung bang parang gusto mo nang bimigay? Now, be honest. Be honest po sa ating Panginoon. Hindi po sa akin. Be honest to the Lord. Ito'y katanungan po rin sa akin at sa ating lahat. Are you tired? Pagod ka na ba? Gusto na bang sumuko? Ay sinabi, inulit, worn out. Pagod na pagod. Tinignan ko po kasi sa aking uncle. Ang ibig sabihin ng worn out. Pagod na pagod. Sumunod, burn out. Yung parang ikaw ay ka na, hindi mo na kaya mapigilan, sasambulat na ang bataan. Religion, burn out, tired of religion. At sinabi po niya, ito po yung napakaganda. Meron siyang napakagandang paanyaya sa atin. Come to me. Halika. Diba? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I know how to take a real, kasunod. May kasunod ba yan? Real rest. Walk with me and work with me. What's how I do it? Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting. Hindi tayo mahihirapang pasanin ang pamatok na sinasabi ng ating Panginoon. For my yoke is easy and my burden is light. Alam po, yung paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Kung nabibigatan po tayo, nahihirapan, gusto na po nating sumuko, ang sabi po niya, come to me. Don't hesitate. Huwag kang mahiyang lumapit sa ating Panginoon. Anak tayo. Amen. Huwag kang mahiyang manghingi sa ating Diyos. Ang Diyos po natin mayaman. Amen po ba? Siya ang may-ari ng lahat. Hari ng mga hari. Lord of Lord. Panginoon ng mga Panginoon. Yun po yung ating Diyos na sinasamba, pinapupurihan, itinataas, pinasasalamatan.
Yun po yung ating Panginoon. Yun po yung kalikasan ng ating Diyos. Huwag po tayong mahiyang lumapit sa Kanya. Dahil hindi po kikilos ang Diyos, kapag hindi tayo lumapit, ipinaabot po natin sa Kanya yung ating mga karangayan. Although, sinasabi rin ng Biblia, hindi pa man daw nasasambit ng ating bunganga, ng ating mga labi, yung ating concern, yung nais po natin, alam na ito ng ating Panginoon, pero nais pa rin po niya itong isiwalat po natin sa Kanya. Ilapit. Sabi nga, come to me. Lumapit kayo sa akin. Kayo na napapagal at nabibigatan. At bibigyan ko kayo ng kaginhawaan sapagkat ang aking dalahin ay magaan. Bakit? Si Jesus ang may pasan eh. May po ba? Are you tired? Sabi nga rito, are you tired? Burnout. Ang title po natin, pakilagay nga, are you tired? Burnout. Come. And anchor yourself. Ipagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat. At sa Bible po, napakarami po mga history, mga kasaysayan, yung pinagdadaanan po natin, pinagdadaanan na rin po ng mga nauna sa atin. Hindi po bago ang pinagdadaanan po natin ngayon. Sige. I will read couple of verses. Isulat na lamang po nyo para matandaan po natin. I read couple of verses na nagpapakita ng mga mighty men and women ng unang kapanahunan, dumaan din po sila ng hindi maipaliwanag ng mga problema. Na gusto na nalang sumuko. Meron pa nga sinasabi, patayin mo na ako, Lord. Okay, number 1. Unahin po natin. Unahin natin si Elijah. Sino nakakakilala kay Elijah? Si Elijah, ang propeta na nagpababa ng apoy mula sa langit at sinunog yung kanilang mga handog. Si Elijah din ang pinatay po niya ang mahigit na 400 mga naglilingkod kay Baal, mga propeta, mga false prophet, ika nga. Ito po si Elijah. At ito pong account na ito sa 1 King chapter 19 verse 4. Ito po yung katatapos po lang niya magpababanga ng apoy mula sa langit. Pero sabi, sa verse 4, then Elijah went alone into the wilderness, traveling all day. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life, for I am no better than my ancestor who have already died. Patayin mo na ako. Para na rin akong katulad ko ng aking mga ninuno, ng mga namatay. Patayin mo na ako. Take my life. Ito sinasabi ni Elijah. Sino na nakapagsabi ng ganun sa kanyang sarili? Wala. Praise God. Ako po, nakapanahon na nagkaroon po ng problema. Naikwento ko na ito doon sa couples date night ba yan? Ha? Ninais ko na rin pong mamatay, kaya lang ayoko, masakit. at saka alam ko kahihinatnan ko, kaya hindi ko nga inisip. Gusto ko nang mamatay, parang ayaw ko nang mabuhay noon. Pero hindi ko inisip na ako ay patayin ko ang aking sarili. Hindi ko po inisip. Takot po ako. Alam ko po kasi may impyerno eh. Alam niyo ba may impyerno? Hindi sa bahay ninyo ha. Diba? Pero salamat sa Panginoon sa kabutihan niya na talaga itinutuwid, ibinabalik po tayo dun sa mga daan na nais ng Diyos na daanan po natin. Sabi nga rito, ulitin ko po, are you tired? Burn out. Come. Hold on and anchor yourself. At yun nga po, number 1. Sino pa po? Sa Lamentation chapter 2 verse 10. Meron pa tayo dyan? Lamentation. Yan, the leaders of beautiful Jerusalem sit on the ground in silence. They are clothed in burlap and throw dust on their head, and the young women of Jerusalem hang their head in shame.
In Lamentation po kasi, ito yung Tagalog ay panaghoy. Nananaghoy po ang bansang Israel, kasama po si Jeremiah dahil nga po doon sa nangyayari sa kanilang bansa. Sila po ng mananakop. Kaya sabi, I cried until tears no longer come. Imagine sino nang umiyak sa Panginoon na hanggang wala na siyang mailuha pa. Na doon sa kanya, hanggang leeg na yung luha niya. Wala naman pa, no? I have cried until the tears no longer come. My heart is broken. My spirit is poured out in agony. All I see the desperate plight of my people. Little children and tiny babies are fainting and dying in the street. Ganito po yung kalalagayan. Pinagdaanan po ng bansang Israel na sinasabing chosen people of God. Pero dumanas din po sila ng mga pagsubok, katakot-takot na pagsasam. Psalm 88, verse 5 hanggang 7. Psalm. And sabi ron, they have left me among the dead, and I lie like a corpse in a grave. I am forgotten, cut off from your care. You have thrown me into the lowest pit, into the darkest depth. Ibig sabihin po, talagang problema, yung mga pagsubok ay talagang hindi po natin may iwasan. Inilalagay po yan ng kaaway. Pinagdadaanan po natin. Sa verse 18, doon sa Psalm 88, sinabi, verse 18, You have taken away my companions and loved one. Darkness is my closest friend. Pati ang kadiliman ay kinakausap niya dahil nga sa kanilang pananagoy sa nangyayari sa kanilang bansa. Yan. Darkness is my closest friend. Kanta ito eh. Alam niyo ba yung kantang yan? Yung kay Simon and Garfunkel. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Ayun. Because of sheep. Pag na lang, baka sabihin ni Pastor Peter, inaagawan ko siya. Siya lamang po kasi ang manganganta rito eh. Job. Tingnan pa po natin sa Job. Sa buhay po ni Job. Job chapter 30 verse 16. Sinabi po ron, And now my life slips away. Depression haunts my day. Na-depress na rin pala. At night, my bones are filled with pain. Nirayuma pa. Which now at me relentlessly. With a strong hand, God grabs my shirt. He grips me by the collar of my coat. Panginoon, siya rin pinahirapan pa. Ano ba? Psalm chapter 6, verse 5-7. Awit. Babasahan ko lang po kayo na talaga yung pinagdadaanan po natin, aanan na rin ng mga taong sinasabi ay chosen people of God. Ibig sabihin po, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok na pagdadaanan po natin sa mundong ito. Psalm chapter 6, verse 7. For the dead do not remember you, who can praise you from the grave? I am worn out from sobbing. All night I flood my bed with weeping, drenching with my tears. Magano nalulunod na dahil sa mga luha. Isaiah 53, verse 3. Ang ating Panginoong Hesus na po ito. Dumaan din po siya ng mga pagsubok, ng mga bagay na hindi nga niya, kumbaga sabi nga, hindi may paliwanag. Sabi nga rito, He was despised, rejected, a man of sorrows, acquainted with the deepest grief. We turned our back on Him and looked the other way. He was despised and we did not care. Pati ang ating Panginoong Hesus ay dumaan din po ng mga pagsubok. Sabi pa sa Mark chapter 15 verse 34, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Jesus is asking you now. Ito po yung tinatanong po sa atin.
Are you tired? Good ka na ba? Worn out? Tired of religion? Aminin po natin sa ating Panginoon, may pinagdadaanan po tayo. At ang pag-amin po, ang pagpapakababa na kailangan po natin ang Diyos, ito po yung hinihintay niya po sa atin. Dumadaan po tayo ng mga pagsubok. Sabi nga, iba't ibang klaseng ng mga pagsubok. Pero nandun po lagi ang ating Panginoon. Lagi po siyang umaalalay sa atin. Kaya nga po, tulad nga po ng ating title, Are you tired? Burn out? Hold on. Anchor yourself to, bibigyan ko po kayo ng 3 points. Anchor yourself to, number 1, to the finished work of Jesus. Magtiwala po tayo. Hold on. Ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi na po dapat po nating isipin yung mga kasalanang nagawa po natin. Pinatawad na po tayo ng ating Panginoon. Christ's death paid the price of all our sin. Yung kamatayan ng ating Panginoon Hesus, ito po yung kanyang ibinayad para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Past, present, and future. When He said, nung siya po'y nakabitin doon sa krus ng Kalbaryo at siya po'y malalagutan ng hininga, when He said, it is finished, ang ibig sabihin po noon, finished. Amen. Tapos. Tinapos na po ng ating Panginoon ang lahat-lahat. There was nothing else to do, nothing left to pay. He paid it all. Binayaran pong lahat ng ating Panginoon. Totally, completely, permanently, it is finished. Amen. Tinapos po lahat ng ating Panginoon when He died on the cross. Through His death, Christ atoned the sins of humanity and provided a way to all who believe to have everlasting life. Para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At nagkaroon po ng complete ultimate reconciliation between God and man. Amen. At ang isa pa pong napapaganda noon, dahil po sa kamatayan ng ating Panginoon Hesus, who is now seated at the right hand of God, ay nakakalapit po tayo sa Kanya with boldness. Amen. Dahil ang tingin po ng Diyos sa atin, we are righteous. Matuwid po tayo sa paningin ng ating Diyos. Although we sins, sometimes, minsan nga malimit, nagkakamali po tayo, pero hindi po nababago ang pagtingin ng Diyos sa bawat isa sa atin. We are righteous, matuwid. Sa ibang salita nga, ay banal. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hi banal. Hi righteous. Opo, matuwid po tayo not because of our galing, not because of our tinapos, yung titulo po natin, naging matuwid po tayo dahil sa ginawa ng ating Panginoon Hesus. When we accept Him as Lord and Savior of our life, naging matuwid po tayo. Iba na po, iba na yung ating katauhan. Sinabi nga sa 1 Corinthians ba yun? 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Yung binago na po tayo ng ating Panginoon when He died on the cross. Baga, pinalaya tayo ng Diyos, tinubos tayo sa kamatayan ng ating Panginoon Hesus, at wala na po tayo sa sumpa ng kasalanan. Yun, tandaan po natin. We are redeemed from the curse of the law. As Galatians chapter 3 verse 13 says, iba, kaisipan na po natin, kapag ang ating lolo ay namatay sa diabetes, kung kanyang magiging anak, mamamatay din sa diabetes. Sinabi rin ng doktor yan, dahil namamana, nasa genes, na ninyo ang, ika nga siya sabing high blood, diabetic, o cancer, nasa lahi na. Pero tinubos na po tayo ng ating Panginoon. Malaya na po tayo.
Hindi na po natin mamamana ang sakit ng mga ninuno po natin. Pero, kailangan pa rin po tayo mag-ingat. Be wisdom. Magkaroon po tayo ng wisdom para dapat o hindi dapat bang kainin ito o dapat bang kainin ito o hindi. Kailangan din po natin ang wisdom from above. Amen po ba? At ito pa, isa po ang tandaan po natin mga kapatid. When Jesus died on the cross, hanging on the cross, ibinaba po siya. Amen? At inilibing. Tama po ba? At hindi siya nanatiling nakalibing. He rose again from the dead. Kaya alisin na po natin yung ating maling kaisipan na hanggang sa ngayon, ang ating Panginoong Hesus ay naandun sa may krus, nakapako, mukhang kawawa, helpless and hopeless. Nabuhay po muli ang ating Panginoon. Tama po ba? Nabuhay na mag-uli ang ating Panginoon. At hindi kailanman siya makakaranas na muli ng kamatayan. Through His resurrection, Christ proclaimed God's triumph over the forces of Satan, sa evil, and for those who accept the atonement, yung pagpapawalang sala, assure our victory over sins and death. Meron na po tayong katagumpayan, meron na po tayong kapangyarihan to resist sin. Noon, pangkaraniwan lang, di po ba? Nung hindi pa po tayo mananampalataya, pangkaraniwan lang ang magkasala. Para lang nagpapalit ng damit ang pagkakasala. Mga normal na lang ang magkasala. Pero ngayon, natinanggap natin ang ating Panginoon Hesus, dahil po doon sa kanyang kamatayan, pinalaya na po tayo. Tinubos na po tayo ng ating Panginoon. We have victory over sin and death. Bagano, hindi na po tayo alipin ng kasalanan, ng takot, ng kahirapan, ng guilt, ng condemnation. Hindi na po tayo alipin. Amen? Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. And not only that, tulad yan na sinabi ko po kanina, we have a confidence to come boldly into His throne because of Jesus who is now seated at the right hand of God the Father. Amen po ba? Hebrews chapter 4, verse 16. Yan po yung binasa po natin kanina. Hebrews chapter 4. Let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most. Darating ang mga biyaya ng ating Diyos na ipinangako niya. At panghawakan po natin ito. Amen? Panghawakan po natin, kung may dumadaman po tayo sa mga problema, panghawakan po natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Romans chapter 3, verse 23 to 25. Maganda rin po dito. For everyone has sinned. Tama po ba? Nakakasala po tayo. For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Tayo. Yet God, with undeserved kindness, declares that we are righteous. Mismo ang ating Panginoon Hesus ang nagsabi na tayo po ay matuwid. He did this through Jesus Christ when He freed us from the penalty of sin, for God presented Jesus as sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. Tuloy na po natin. Maganda kasing basahin ito eh. Romans. Tuloy po natin basahin. Wala? Okay. Tuloy po natin basahin sa Romans chapter 3. Maganda po kasi tuloy-tuloy yan po natin basahin. Romans chapter 3. Ito, basahin po natin. The sacrifice shows that God was being fair when He held back and punished those who sinned in times past. For He was looking ahead, including them in what He would do in the present time.
Dilim. O yan. He was looking ahead, including them in what he would do in this present time. God did this to demonstrate his righteousness, for he himself is fair and just, and he declares sinners to be right in his sight when they believe in Jesus. Next. Verse 27. Yan. Can we boast then what we have done, anything to be accepted by God? No. Because our acquittal is not based on obeying the law, it is based on faith. Dahil po doon sa ng ating Panginoon na ibinigay niya po sa atin sa bawat isa at tayo'y tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya, naranasan natin ang mapalaya sa gawa ng kaaway. Kaya kapatid, kung meron bumabagabag sa isipan po natin, nabibigatan po tayo, just hold on. Anchor yourself to the finished work of Jesus. Tinapos na po lahat ng ating Panginoon when He died on the cross. Amen? Hold on. Anchor yourself, number 2, to His infallible word of truth. Amen? Sa kanyang mga salita. Joshua 1:8. Nasabi po roon, this book of the law shall not depart from your mouth, and you shall meditate it day and night. Nasaan? Joshua. Okay. Ito. Ayun. Mabilis yung ating clicker. Joshua 1:8. Study this book of instruction. Sa ano? New King James. Mas maganda sa New King James. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Hindi lang success, good pa. Magkaiba po yung success, successful, marami pong successful, kaya lang hindi po good. Ang pangako ng ating Panginoon, panghawakan po natin ito, sabi na, we will make your way prosperous, and then you will have a good success. Isa pa po. Psalm chapter 1, verse 1 hanggang 3. Awit, chapter 1. New King James din. Mas memorya ko kasi ang New King James dito eh. Nasa alabang po tayo. Yan. Blessed walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of the sinners, nor sit in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and his law he meditated day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth in its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Sa mga senior citizen, sino rito mga citizen? Yung malapit na maging senior citizen, yung darating ang araw na kayo ay magiging senior na rin. Hindi nyo maiiwasan. Magiging senior po tayong lahat. Panghawakan po natin itong pangakong ito ng ating Panginoon. Diba sinabi? Whose leaf shall not wither, hindi tayo mangungulubot. Gusto nyo ba yun? Ayaw nyo? Sige, ako lang. Shall not wither, whatever he does shall prosper. Sabi pa rin, that brings fruit in its season. Hanggang sa katandaan po natin, tayo ay magiging malakas. Amen po ba? Yayaman tayo, kahit sa ating katandaan. Hindi tayo manghihingi sa ating mga anak. Ang mga anak ang manghihingi sa atin. Sige, makita po natin sa isa. Psalm 92, verse 12 to 14. Ito, kine-claim ko po ito. Na hindi ako aasa sa aking mga anak. Sila ang aasa sa akin. Amen?
Ha? Psalm 92, the righteous shall flourish like a palm tree. Are you righteous? Naku, parang hindi yata. Are you righteous? Matuwid po tayo. Hindi po ako nagsabi noon. Ang ating Panginoon mismo nagsabi. He declared that we are the righteousness of God. Na tayo matuwid. He shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Verse 14. They shall bear fruit in all age. Ako, matanda na ako. Kaya kiniklaim ko yan. They shall bear fruits in all days. They shall be pressed. Magiging sariwa and flourishing tayo. O kaya nga, sinasabi ko ito sa mga senior at saka mga yung magiging senior pa, mga kabataan, magiging senior. Akala nyo, hindi. I-claim natin yan. Amen? Na tayo ay pagpapalain hanggang sa pagtanda po natin, tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Yung tulad yan na sinabi ko kanina, hindi tayo ang aasa sa ating mga anak. Para 10 lang kami Sila ang aasa sa atin. Dahil sinabi po ito ng ating Panginoon. Magtiwala po tayo sa Kanya dahil tapat po siya sa Kanyang mga pangako. Ito pa, i-claim din po natin ito. Aklat po ng Romans chapter 5 verse 11. Chapter 5 verse 11. Sa New Living Translation na yan. So now we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. Dati, kaaway po tayo. Sabi nga po sa Ephesians, object of God's wrath, tayo ng ating Panginoon. Pero dahil kay Jesus, because tumugon po tayo sa ating pananampalataya, dahil po dun sa kanyang biyaya, sabi nga sa Ephesians, sa Ephesians chapter 2, hindi sa ating galing, hindi sa ating ginawa, dahil ipagyayabang po natin kung sa gawa, kundi sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. O Romans chapter 5, verse 19. Sa verse 19 naman, because one person disobeyed God, many became sinners. But because one other person obeyed God, many will be made righteous. Sabihin mo nga ulit sa iyong katabi, hi righteous. Hi banal. Sabi pa nga sa ibang translation, santo Di ba? Mga santo daw tayo. Santo Ronald, Santo Roman, Santo Peter. Sa bagay, mayroon santo talagang Pedro Yung barangay na pinakalakihan ko sa Batangas ay San Pedro lahat po ng baryo sa amin, barangay namin doon sa Santo Tomas, puro mga santo. Kaya yung idolatry, talagang laganap. Amen? Amen? Isa pa, Galatians chapter 3. Galatians chapter 3, verse 26 to 29. Ito po, i-claim po natin ito. Kung tayo nabibigatan, hindi po natin alam ang ating ginagawa dahil nga sa mga problema na nilalagay ng kaaway po natin, i-claim po natin itong mga verse na ito. Dahil po yung salita ng Panginoon, siya pong buhay po natin. Siya po natin kinakain. Tama po ba? Ang salita po ng Diyos ay siya pong pagkain ng ating espiritu. Kung paano po natin pinakakain ng ating physical body, 3 beses maghapon, may merienda pa, ganon din po natin pakainin ang ating espiritu ng salita ng Diyos. Dapat 3 beses, may merienda pa. Pero minsan kasi nangyayari, 2 linggo lang tayo kumakain. Spiritually. Tapos sinusubuan pa ng pastor. Kaya dapat po tayo give time, magbigay po tayo ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And God will reveal things to you. Lumapit lang po tayo sa Kanya. Amen. Ano ba sabi ko kanina?
And for you all children of God through faith in Christ Jesus. Yan po sinasabi sa Galatians chapter 3, verse 26. Amen. Anyone who have the faith of Jesus Christ becomes an heir according to the promise. Tagapagmana po tayo. Sinasabi po yan sa aklat ng Romans chapter 8, verse 32. Tagapagmana po tayo. Ibig sabihin ay mayaman. Mayaman lang po nagpapamana, di po ba? Yung meron mga ari-arian. Amen po ba? At tayo po ay tagapagmana ng ating Panginoon. We are is according to the promise. Dahil ipinangako po ito ng Diyos kay Abraham hanggang sa atin because of Jesus. Masarap kaya makatanggap ng mana. Sino po narito nakatanggap ng mana? Anong mana? Bahay? Salita ng Diyos. Yes. Salitaan po ng Diyos, isang napakamagandang pamana sa atin na ating Panginoon. Yung mga pangako ng Diyos. Ilan, Pastor Peter, ang pangako ng ating Diyos? 8,810 promises of God. Imagine. Nakailan ka na kaya? Ang daming pangako, hindi mo mauubos-ubos yun, ano? Praise God. Alam niyo po, ako'y tagal pa naman. Ako po'y taga Batangas nga, at ako po'y dayuhan lamang po din din sa Cavite Talaga pinangarap ko po, dahil kadayuhan ako, wala naman akong lupa, wala naman akong maibibili lupa. Kaya pinangarap ko, Panginoon, Diyos ko pa nga nun, hindi ko pa masyadong kilala ating Panginoon. Na, bigyan mo ako ng matitirhan dito, lupa, bahay, para naman kami may sarili. Tumitira po kasi ako sa aking biyanan. At mahal na mahal po ako ng biyanan ko. Paborito akong manugang na biyanan ko. Totoo yun, totoo. Yun nga. Eh, meron po itong bahay sa dinadaanan namin. Ang bahay pa kasi ng biyanan ko, nasa bandang ganun pa. Doon sa Bukana, doon sa malapit sa Karsada, may bahay na luma na pagka ikaw ay umakyat doon sa second floor, ay nagkakaluga na. Yung kadadaan po namin ni Mrs. dinideclare, Panginoon, salamat po, ipagkakalob mo sa amin ang bahay at lote na ito. Bahay at lote. Thank you, Lord. Ipagkakalob mo sa amin. Tagal po. Ang tagal pong namin idinideclare. Kadadaan kami. Parigal, salamat po. Pinagkalob mo na sa amin ang bahay na ito at lote na ito. Yan tagal-tagal na. Hindi lang yata sa 10 taon. Walang ganun pa rin. Pero nagdideclare pa rin po kami. Minsan, nalilimutan. Pero malimit po, dinideclare po namin. Aba, minsan pinatawag kami ng may-ari, kapatid po ng nanay ni Mrs. Paggawa, ay pinagawa, last will and testament. Pinasulat sa akin, kamay muna. Maganda kasi akong sumulat Pinuri ang sarili. Yung sinulat ko, totoo po, auntie, sa amin mo binibigay itong bahay at lote. Oo naman. Kanino ko pa ba namin ibibigay ito? Pinagawa po niya ng titulo. Pero meron din po kami ginawa. Inalagaan talaga po namin si Auntie Mary. Matanda po kasi siyang dalaga, retired teacher, diyan po sa Hulugan Elementary. Wala na po siyang kasama sa bahay. At yun naman po lagi kong sinasabi, siguro nakita ng Panginoon yung ginagawa namin paglilingkod po sa Kanya dahil nag-iisa na nga po siya sa bahay. Yung kinausap ng Diyos si Auntie Mary, yung sa amin po yung binigay. Sa amin po ipinamana. At ang maganda pa po nun, ipinagawa pa muna niya yung bahay. Pinagawa niya. Dati, kakalog-kalog. Kakalog-kalog yung bahay pagka nga naglakad pa akyat, ay nagkakalampagan na yung bubong. Yun, pinagawa po muna niya, tsaka po niya ipinamana sa amin. Napakabuti ng ating Panginoon. Tapat siya sa kanyang mga pangako, doon sa kanyang sinabi. Kaya nakakaisa na ako doon sa pangako ng ating Panginoon.
800, 810. Amen. Pangatlo, hold on, anchor your to His great love that He loves on us. To His great love that He loves on us. Yung magtiwala tayo sa walang kapantay na pag-ibig ng ating Diyos. Yan, chapter 3, verse 1. 1 John. Sinabi po roon, see how very much our Father loved us, for He called us His children. And that is what we are. And that is what we are. But the peoples who belong to this world don't recognize that we are God's children because they don't know Him. Ganon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Na tayo ay itinuring niyang kanyang mga anak. Romans chapter 8, verse 35 to 37. Sinabi po Romans chapter 8, can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity or are persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened with death? Next, verse 6. As the scriptures say, for your sake we are killed every day, we are being slaughtered like a sheep. Verse 37. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. And verse 38, and I am convinced that nothing can separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demon, neither our fear for today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. Wala makakapaghiwalay ng ibig ng Diyos sa atin. Wala. Kahit pa anong klase ng mga pagsubok na dumadaan sa buhay po natin, hindi mababago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang makakaagaw ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At sinabi pa sa John 3:16, for God so loved the world. May diin. So loved. Maganda sa ano eh? Sa Amplified. Ito yung senior na isang linggo ni Pastor Roman. Amplified. Hello. Amplified. Ayan. Maganda po ito. Sabi niya, for God so greatly, hindi lang basta so, greatly loved, dearly prized the word that He even gave His only begotten Son, so that whoever believes, trusts in, clings to, relies on Him shall not perish and come to destruction, be lost, but have eternal, everlasting life. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. So greatly, dearly. Amen. Kaya hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Meron pa isang translation. Ewan ko lang kung nabasa nyo na itong translation na ito. Ako lang yata ang meron nito eh. BATS version. Ay gayon na lang ang pag-ibig ng sanlibutan eh. Gawa ko lang po yan. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Taga Batangas ko po kasi ako. Gaya na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ipinagkaloob niya ang kanyang nag-iisang anak. At sino mang manampalataya sa kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung sa puso mo, sa isipan mo, parang walang nagmamahal sa iyo, ay nagkakamali ka. Ang ating Diyos ay tapat. Amen. Kung sa akala mo ay parang hindi ka na marunong magmahal, at parang walang nagmamahal sa iyo, sabi nga, narinig ko kay Ed Lapis, ayaw ko narinig niya ito. Alam niyo ba mga kapatid, kung gusto mong matutong magmahal ng walang kondisyon, yung hindi ka hihingi ng kapalit, mag-alaga ka ng aso. Sino may mga aso dito?
Di ba? Yung aso natin, pakainin mo lang, himasin mo lang yung ulo, kamutin mo lang ang tiyan, mamahalin ka niya, hindi ka niya makakalimutan, mga kapatid. Yeah. 8 po yung aking aso. Ngayon, nanganak, 4. Gusto. Diba? Mag-alaga ka ng aso. Tama, pagka ikaw ay umuwi sa bahay, hindi mapakali. Malayo ka pa nga lang, inaamoy ka na niya. Kaya nga po, ang bahay naman po namin, doon sa loob, medyo may kalayuan. Alam na alam ni Mrs. pagka malapit na ako, pagka ako'y pauwi na. Yung aking mga aso na doon sa may gate, inaantay ako. At pagdating ko, anak ko, hindi magkawayaw. Dila dito, dila doon. Halik dito, halik doon. Amen. At wala po silang hinihinging kapalit. Mamahalin ka po niya ng walang katulad. Yung mga aso. Mag-alaga na kayo ng aso. Kaya nga sa concern ko talaga mga kapatid sa aso, yung sobrang naging attachment ko sa mga aso. Yung aso ng kapitbahay namin, pinakakain ko. May mga pusa pa, yung mga gala, pinakakain ko rin. Sa aking motor, lagi ho ako may dalang dog food. Pagka may nakita ko nagagala mga aso na gala, binibigyan ko ng dog food. Marami ako nakakaaway sa FB. Mababasa niyo pangalan ko. Cheng Medial. Kaya pagka minsan parang masakit ito. Binubura ko, tinatanggal ko. Baka mabasa ng mga taga-New Life. Sabi ni Ed Lapis nga, kung gusto mong matuto ng walang kondisyon na pagmamahal, mag-alaga ka ng aso. Yun nga, kamutin nga lang. Tama, pagka kinauwi, pinapansin ka ba ng asawa mo? Ng iyong mga anak, lalo na't may ginagawa si nanay, hindi ka niya mapapansin. Pero ang aso, nagkakandaihi sa tuwa pagka ikaw dumating. Matututo kang magmahal kapag ka nakita mo yung aso. Tama na ang aso, baka tayo makagat. Unconditional love. Pero wala makakahigit lahat sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Imagine, ibinigay po niya ang kanyang nag-iisang anak. One only begotten Son. He gave it para sa atin. Makasalanan po tayo. Dahil nung po'y mahabag ang Diyos sa atin, tayo po ay nung makasalanan. Hindi po para sa mga matutuwid. Naging matuwid na lamang po tayo when we accept Him as Lord and Savior. Amen? Praise God! Hallelujah!